Naaalala mo na ba ako, Maki Romero? Seryosong bulalas nga ni JC Tenorio kay Maki Romero na makikitang napakuyom na lang nang makita ang maangas na tingin niya. Napangisi na nga lang si Maki nang marinig iyon at napatunghay ng mabuti. Kinben Book 6, Chapter 12. Sina JC Tenorio at Sky Zamora nga ay napaseryoso na lang mula sa hindi kalayuan. Pareho silang basta na lang iniwanan ni Romero nang bantayan nila ito upang pigilan. Si JC nga ay marahang napakuyom pa nang marinig ang mga winika ni Maki Romero sa mga kasamahan nito, at si Sky naman ay makikita ang pagdidilim ng paningin dahil sa pagpapaupo sa kanya ng manlalarong iyon sa sahig ng court sa pagsisimula pa lang ng second quarter. Mabilis at magaling na manlalaro iyang si Maki Romero. Sabi na nga lang ni Tenorio, at si Sky ay napahinga ng malalim para ikalma ang sarili. Wala akong pakialam. At least may ideya na ako na talagang hindi basta-basta ang isang iyan. Hindi talaga basta-basta ang isang iyan. Dagdag pa nga ni Tenorio, at dito nga ay napatingin siya sa kanyang Kuya Willie na nilapitan sila at pasimpleng kinausap. Huminga nga si JC ng malalim at kumalma matapos iyon. Hindi raw ito ang oras para mawala ang focus sa laro. Malayo pa raw sila sa katapusan ng laban at walang nananalong team sa second quarter. Pagbalik nga sa kanila ng bola ay agad niyang itinawid ni Tenorio sa gitna ito, at mabilis niyang iniiwas ito kay Suarez na tila malamendes din sa biglaang pagsundot nito. Isang maling galaw nga lang daw ay tiyak na mawawala raw sa kanya ang possession. Dito nga ay makikitang si De Ocampo ay bumigla ng takbo palabas ng arko, at kasunod noon ay ang pagbangga rito ni Maki Romero. Mabilis na pasa naman ang ginawa ni Tenorio at agad na nagpakawala ng off-screen 3-point shot si Zamora na humalit agad sa basket at nagpatili sa kanyang mga supporters na mga babae. Kasunod nga noon ay ang mabilis sa pagtakbo ni Tenorio, Cantos at Zamora sa side ng kalapan. Mabilis din namang bumaba si De Ocampo, at kasunod na nito si Rizal na mabilis na nagpunta sa may basket. Ngayon naman ay si Suarez na ang may dala ng bola. Pagdating nga niya sa gitna ay agad siyang nilapitan ni Tenorio. Si Martin naman ay agad na napalayo at ibinato ang bola sa kumawalang si Larry Dixon. Ginamit nga nito ang screen ni Shaquille, at sa paglabas nito ay isang bounce pass naman ang ginawa rito ni Suarez. Pagkasambot nga ni Larry sa bola ay bigla siyang tumalon at pinakagatang humabol na si Rizal na alam naman niyang hindi basta aabot sa kanya. Magkaganoon man, ang plano talaga niya ay ang paalisin ito sa painted area, at nang dumating ito ay doon na nga niya pinatalbog ang bola. Napangiti nga si Dixon at nilampasan ito ng walang kahirap-hirap sa pamamagitan ng pag-sidestep. Hindi ako nakapaglaro sa Mima Europa League at ang tagal kong hinintay ang pagsisimulang ito. Hindi naman ako papayag na hindi nila makita ang maganda kong dunk. Bulalas nga ni Dixon sa sarili, at sa pagdating niya sa tapat ng basket ay agad siyang tumalo ng mataas habang ang bola ay nasa kanyang palad. Kasunod nga rin noon ay ang pagtalo ni De Ocampo na pinilit na mahabol ang manlalarong ito ng Calapan City. Sumabay ka pa, sabi nga ni Dixon, at dito na nga niya ay dinakdak ang bolang kanyang hawak. Isang malakas na tunog ng pagkalampag ang umalingaw-ngaw dahil nawala ang bola sa palad ni Dixon. Nagawa pa rin nga itong mapalo ni De Ocampo na napakuyom pa nga sa paglapag. Hanggat nandito ako, hindi ko kayo pagbibigyan basta-basta. Bulalas pa nga ni De Ocampo sa napangising si Larry. Talaga? Sambit naman ni Dixon na napatikas pa ng tayo at humarap kay De Ocampo. Hoy, babalo! Bumaba ka na kaagad! Sigaw naman ni Semeron na mabilis na tumakbo dahil si Tenorio nga ang nakasambot ng bolang pinalo ni De Ocampo. Si JC naman ay bumigla ng pagpapatalbog ng bola sa tabi ni Martin, at dahil nga matangkad siya ay pasimple rin niya itong pinatamaan ng katawan ng siya ay lumampas dito. Naabutan pa rin nga ng mahabang kalis nito ang lumayong bola, at dito na nga si Maki napaseryoso dahil walang babantay kay Tenorio na ngayon ay padiretso na sa basket.
Tumalon nga si Tenorio at dito na nga rin napasigaw si Cimarron nang paluin niya ang bolang papakawalan ng kalaban. Isang ngiti naman ang biglang sumilay kay Tenorio nang iiwas niya ito habang nasa ere. Kasunod nga rin noon ay ang pagpasa nito sa bola ng walang tinginan sa biglang dumating na si Cantos. Mabilis naman itong umatras at tumalon para magpakawala ng isang libreng tres. Mabilis namang tumakbo si Maki roon at hinarangan si Cantos, kaso ang bola ay ibinato nito pabalik kay Tenorio na agad na pinakagat si Baron sa fake nitong pagtalon. Hindi ito maganda. Sabi nga ni Baron na ngayon ay nasa ere. Si Tenorio naman ay agad na tumalon at ibinangga ang kanyang katawan sa kalabang humabol sa kanya. Sumilbato agad ang referee at kasunod noon ay ang pagpasok ng bola sa basket at pag-upo ni Tenorio sa sahig ng court. Napakuyom pa nga ito at si Baron ay napatingin na lang sa nagmamalaking tingin nito sa kanya matapos siyang bigyan ng foul. Kumawala nga rin ng malakas na cheer ng mga taga Cavite at si Maki ay mabilis at tumakbo kay Baron. Marahan nga niya agad itong inilayo kay Tenorio. Kalma lang, mauutak din ang kalaban natin. Bumawi na lang tayo sa sunod na possession. Sabi nga agad ni Maki kay Baron na napahinga na lang ng malalim. Ngayon nga ay makikita na si Tenorio sa may bonus area. Makikita nga rin ang pasimpleng pagtingin sa kanya ni De Ocampo at napatango naman si JC at nakaramdam ng kakalmahan sa kabila ng magandang ipinamalas ng kalaban nila sa simula ng quarter. Walang mangyayaring maganda kung iisipin namin ang lakas ng kalaban. Hindi ako makakabawi kay Romero kung uunahin ko ang frustrations. Salamat Kuya Willie. Sabi naman ni Tenorio sa sarili at pinakawalan na nga niya ang bola papunta sa basket. Si Shaquille naman ay agad na napatingin sa pababang bola sa basket at napaseryoso na lang ang lahat nang magmintis ang tira ni Tenorio. Sinadya niya. Sabi naman ni Maki na napatakbo ka agad papunta sa basket. Nakita nga niya na si De Ocampo ang nakakuha ng offensive rebound at sa paglapag nito ay agad itong lumayo kay Dizon na mabilis na lumapit dito. Pagdating naman ni Maki ay bigla namang ibinato ni De Ocampo ang bola sa player na kanyang iniwanan at doon na nga napakuyom si Coach De La Rosa dahil mukhang ayos na uli ang galawan ng kanyang mga players. Mabuti na lang at magaling si De Ocampo. Naging ayos ang mga ito nang kausapin nito ang kanyang mga kasamahan matapos ang highlight play na ginawa ni Romero kanina bago mabalik sa kanila ang bola. Pumasok ang tres ni Sky at ang crowd ng Cavite ay nagwala nang makita ang poging ngiti ng player na iyon pagkatapos noon. Sina Baron nga at Larry ay napakuyom naman nang makita iyon. Nakaramdam sila ng hindi pagkatuwa dahil puging-pugi raw ito sa sarili na may ginawa pang pagkaway sa mga fans nitong babae. Mahusay si Maki Romero, pero huwag ninyong basta maliitin ang IQ ng player kung si De Ocampo. Sabi nga ni Coach De La Rosa at ngayon nga ay makikita ang kalmadong pagbalik ng mga players niya sa side ng kalaban. Si Martin naman ay bumigla ng atake laban sa depensa ni Tenorio. Si Baron naman ay bumigla ng takas kay Cantos habang si Dizon naman ay lumayo kay De Ocampo upang sumunod ito at mapaalis sa painted area. Si Maki naman ay lumapit din kay Dizon at ginamit ito bilang screen. Nang makita naman ito ni Suarez ay isang pagbato ng bola sa sahig ang kanyang ginawa. Isang bounce pass ang kanyang binitawan na sinambot naman ng lumitaw na si Romero. Si De Ocampo naman ay napaseryoso ng habol dito dahil dumiretso ito sa painted area. Si Maki naman ay nagdilim ang paningin at bumigla ng hinto. Ang bola nga ay agad niyang pinatalbog sa pagitan ng kanyang mga binti at nang humarang na si De Ocampo sa kanya ay dito na nga niya ito marahang tinalikuran. Kasunod ng mabilis niyang galaw na iyon ay ang bigla niyang pagkaliwa at sa pagsabay ni De Ocampo ay siya naman bigla ang pagbalik ng kanang paa niya sa kabilang direksyon at doon ay makikita nga ang pagtalo niya paharap sa basket. Isang turnaround jump shot iyon at napaseryoso ang mga manonood dahil sa ganda ng galaw na iyon ito. Maging si De Ocampo nga ay napaseryoso dahil sa nangyaring iyon. Si Romero nga ay binitawan ng bola kaso mula sa likuran nito ay lumitaw bigla ang kumaripas na si Tenorio at pinalo sa ere ang bola ng may gigil. Si Willie naman ay napangiti ng marahan at sa paglapag nga ni Tenorio at Romero ay nagkaroon pa ng seryosong tinginan
ang dalawang manlalarong iyon. Tila nga lumikha iyon ng paglalaban ng presensya na hindi naman makikita ng mga manonood. Kanina pang may gigil sa akin ang isang ito na para bang may galit sa akin. Sabi na nga lang ni Romero sa sarili na basta na lang iniwanan si Tenorio na patuloy pa rin nakatingin sa kanyang paglayo. Sorry Maki, natakasan ako ng katapat ko. Sabi naman agad ni Suarez na napatingin kay Romero na parang bumigat ang datingan nang masupalpal ito ng kalaban. Ang ganda kasi ng move nito, kaso hindi nito inaasahan na may pipigil pa pala rito. Sky, sabi naman ni Willie at agad niyang lumapit sa kanya ang player na iyon. Ikaw ang bumantay kay Suarez, kayang-kaya mo iyon. Si JC muna ang bahala kay Romero. Sabi nga ni Willie at si Sky ay seryoso namang napatingin kay Tenorio. Payag naman siya at sa pagbalik nga ng bola sa side ng kalapan ay napaseryoso na lang si Maki nang tabihan siya ni Tenorio. Si Maki naman ay napatingin kay Dizon na siyang mag-i-inbound sa tabi. Si Suarez naman ay hindi basta pinatakas ni Zamora. Dahil nga roon ay si Baron ang nakita ni Larry na okay pasahan. Palobo nga niyang ipinasa rito ang bola at napangiti nga si Cimeron nang talunin niya ang bola. Sa paglapag nga niya ay agad siyang napatingin kay Cantos at pinakitaan niya ito ng isang fake shot at sa paglapit nito ay doon na nga niya pinatalbog ang bola. Pasimpleng hawi rin gamit ang kaliwang kamay ang kanyang ginawa laban dito at sa paglampas niya ay siya naman biglang paglitaw ni De Ocampo na nagpangisi sa kanya. Ace player ka pala ng Cavite. Tingnan nga natin. Sabi nga sa sarili ni Baron at ginamitan niya ng liksi si De Ocampo. Hinawakan niya ang bola at binigla niya ng sidestep si De Ocampo na ikinaseryoso naman ni Coach Isaiah. Isang one-footed jump shot ang pinakawalan ni Baron at ang taas ng talo nito na ikinangisi naman ni De Ocampo na sumabay roon. Binitawan ni Cimeron ang bola at napaseryoso siya nang matamaan pa ng dulong daliri ni De Ocampo iyon. Naabutan pa rin ang isang ito. Sabi nga ni Baron sa sarili na sa paglapag ay napahakbang agad papunta sa basket. Kaso tila bumangga siya sa isang malaking pader ng sandaling iyon. Hinarangan siya ni De Ocampo at hindi siya pinagalaw basta. Si Dizon naman ay mabilis na dumiretso sa basket at makikita naman si Hernandez na nagawa agad i-box out ni Rizal na sa pagtalon ay nagawa pang mapaatras ang nasa likuran nito. Napangiwi na nga lang si Shaquille sa galawang iyon dahil masyado raw malakas ang puwersang mayroon ito. Si Dizon naman ay tumalo na rin kaso nang madakot ni Rizal ang bola ay tila niyanig nito ang ere sa lakas ng impact noon. Paglapag nga nito ay siya ring pagsigaw ni De Ocampo na kanya na raw ang bola. Ang pangyayaring iyon nga ang nagpalinga kina Dizon at Hernandez na sa huli ay nalaman nilang isang panlilinlang lang pala dahil ang player na may hawak sa bola ay kay Tenorio ito ibinigay. Mabilis na depensa naman ang ibinigay ni Maki kay Tenorio na bigla na lang siyang iniwasan at ang paghabol niya ay marahang na delay nang humarang ang isa nitong braso sa kanya. Makikita nga rin ang malaking hakbang ni JC na naging dahilan upang maiwanan niya si Romero. Pagdating nga nito sa free throw area ng kanilang side ay makikita ang paghawak niya sa bola at matapos ang dalawang malaking hakbang ay agad siyang tumalon papunta sa basket. Mautak din ang isang ito. Dumikit para hindi ako basta makahabol. Ginawa rin niyang advantage ang tangkad niya at ang kanyang malaking hakbang para mauna sa akin kahit hindi naman siya ganoon kabilis. Sabi na nga lang ni Romero sa sarili na wala nang nagawa kundi ang panoorin na lang si Tenorio na idakdak ang bola sa basket nang walang kahirap-hirap. Si Coach Isaiah nga ay napatingin sa scoreboard sa itaas at isang 10-0 run nga ang ginawa ng Cavite. Tatawag nga sana siya ng timeout kaso napaseryoso siya nang mabilis na hiningi ni Maki Romero ang bola mula sa inbounder na si Dizon. Pagkahawak nga ni Maki sa bola ay mabilis siyang binantayan ni Tenorio na napaseryoso na lang dahil ramdam niyang aatake na naman daw ang isang ito. Hindi ka na makakaisa ngayon. Sabi nga ni Tenorio na ikinangisi naman ni Romero na bumigla ng hinto. Iyon ay kung kaya mo akong pigilan. Sabi naman ni Maki at isang mabilis na step back pabalik sa 3-point area ang kanyang ginawa. Si Tenorio naman ay bumulusok ang pag-abante at sa pagtalo ni Maki
ay siya rin pagtalo niya ng todo. Nabitawan na ni Maki ang bola kaso napaseryoso siya dahil sa taas ng talo ni Tenorio na nagawa pa ngang matamaan ang kanyang pinakawalan. Nang mapatingin nga rin siya sa mga mata nito ay damang-dama niya na parang may galit ito sa kanya na hindi niya malaman. Sa paglapag nga nilang dalawa ay doon na nga rin agad na napatakbo si Tenorio sa side nila dahil tiwala siyang makukuha ng mga kakampi niya ang rebound. Wala namang choice si Maki kundi ang habulin ito at makikita naman sa ilalim ng basket ang pagtalon ng mga manlalaro. Ang mga taga Cavite nga ay napacheer ng malakas nang si De Ocampo ang nakakuha ng rebound at sa paglapag nito ay agad nitong ibinato ang bola papunta kay Tenorio. Sige JC, bawian mo si Romero. Alam kong kaya mo na iyan ngayon. Bulalas pa nga sa sarili ni De Ocampo. Ang bola naman ay sinalo ng matangkad na si JC at sa pagharang sa kanya ni Romero ay bigla niyang naalala ang mga nangyari sa kanyang nakaraan noon. Hindi mo ako kaya, matangkad ka lang, pero hindi mo ako kayang pigilan. Winika nga ito sa kanya noon ni Romero at ang mga salitang iyon ang naging dahilan para mawalan siya ng gana sa paglalaro ng basketball. Nagkaroon na siya ng doubt sa kanyang kakayahan na naging dahilan upang huminto na siya sa basketball nang hindi sila mag-champion noong huli niyang taon sa high school. Sugod, bulalas naman ni Romero na mabilis na pinagmasdan ng galaw ng bolang pinatalbog ni Tenorio. Madali lang daw ito dahil nga matangkad ito ay madali niyang madadagit ang bola. Binigla nga niya ito ng abante kaso napaseryoso siya nang biglang ibato ng manlalarong iyon ang bola pataas. Napangisi naman si Tenorio at bumigla ng iwas kay Maki Romero na nabigla rin sa kanyang ginawa. Tumama nga ang bola sa board at sa pagbalik nito ay siya namang pagtalo ni Tenorio sa ere. Sinalo nga niya ang bola at dito na nga napatayo ang mga fans ng Cavite nang idakdak ni JC ang bola sa basket. Isang off the board dunk iyon. Pasa sa sarili gamit ang board. Ang mga players nga ng Cavite ay napakuyom at napataas ng kamao sa ere nang bumiti na nga sa ring si Tenorio. Sa paglapag nga rin niya sa ibaba ay agad niyang nilingon si Romero na seryoso lang na nakatingin sa kanya matapos iyon. Naaalala mo na ba ako, Maki Romero? Seryosong bulalas nga ni JC Tenorio kay Maki Romero na makikitang napakuyom na lang nang makita ang maangas na tingin niya. Napangisi na nga lang si Maki nang marinig iyon at napatunghay ng mabuti. Sino bang may sabing nakalimutan na kita? Ikaw lang naman ang mayabang na tinalo ko noon. Bulalas nga ni Maki at naalala na nga niya kung sino ang player na ito at kung bakit may gigil ito sa kanya kanina pa kapag nakakatapat niya ito. Puro ka lang tangkad, wala kang skills. Hindi mo ako matatalo kung matangkad ka lang. Magaling ka para sa iba kasi mas malaki ka pero hindi mo ako matatalo. Wika nga ni Maki Romero sa kalaban niyang si JC Tenorio nang ilang paso ng team niya sa finals ang team ng mga ito noong siya ay sa Maynila pa nakatira. Bibihirang magsalita si Maki Romero noon kaya nagulat na lang si JC Tenorio nang masabi ito sa kanya nito nang matapos ang huling laban nila noon. Kilalang suplado ito kaya mas lalo siyang nagalit at nainis dahil nagawa nitong magsalita sa kanya noon ng ganoong bagay. Sino ka para sabihin sa akin iyan? Mayabang ka porket magagaling ang kakampi mo. Sagot nga niya at pagkatapos noon ay hindi na siya inimikan pa ni Maki Romero hanggang sa lumayo na ito ng lumayo.